Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Ano po ba ang Halloween? Magkaroon lang po muna tayo ng kaunting background sa Halloween, kung ano po ba talaga ang Halloween at kung saan po ba talaga ito nagmula. Ang Halloween ay isang holiday ng mga pagano or pagan. Ay isang holiday ng mga pagano at nag-uugat sa Akiltek Festival na kilala bilang Samhain. Ipinagdiriwang ang Samhain sa panahon ng tag-ani sa katapusan ng summer sa pagsisimula ng winter o taglamig. Nagsisimula sa gabi ng October 31 hanggang November 1. Ito ay kanilang sineselebrate sa pagpaparangal ng kanilang mga Diyos, tulad ng Diyos ng araw at Diyos ng mga patay. Saan nagmula ang Halloween? Saan po ba nagmula ang Halloween? Nagmula ang Halloween around 2,000 years ago mula sa mga sinaunang paring Celts or Celtic. Sila po yung mga taong naninirahan sa Ireland or Great Britain. Ipinagdiriwang nila ito sa pamamagitan ng pagsuot ng mga iba't ibang kostyum ng mga nakakatakot na nilang, pagsunog ng kanilang pananim bilang sakripisyo at pagpaparangal ng kanilang mga Diyos. Noong 835 po AD, pinalitan po ito ni Pope Gregory IV bilang All Saints Day, bilang kapalit ng Samhain. Ang pag-aaralan po natin ngayon, reason why Christian did not celebrate Halloween. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon, kung ano ba talagang lesson ang makukuha po natin dito sa Halloween. Ang tanong po sa atin, what are the reason why Christian did not celebrate Halloween? Number one reason, God forbid pagan practices. Basahin ko po uli sa verse 6 po. Sabi po dito, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga swail. Kapag hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon, sabi sa Biblia, tayo ay swail at ang Diyos ay napupuot sa swail. Magkaiba po ang puot at galit, kasi po yung galit parang pag alimbawa nagagalit po tayo, parang pag sinuhulan po tayo, parang maaalis lang po yan, parang madali lang po yan maalis. Pero po, ang puot po, talaga pong nasa ilalim po yan. Magkaiba po ito na puot tsaka yung galit. Magkaiba po ito. Sabi po sa verse 7, basahin ko po uli, kaya wag kayong makikisama sa kanila. Ayaw ng Diyos na nakikibahagi ang kanyang mga anak sa mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa kanya. Isa po dyan ang pakikipag-celebrate ng Halloween. Ito po ay ipinagbabawal ng Diyos. Sabi po sa Deuteronomy chapter 12 verse 29 to 31, sabi po dyan, basahin ko po, sabi po dyan, kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumaldumal na gawain nila. Pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Ang Halloween ay mga gawain po ng pagano. Ito po ay hindi na po natin kailangan na tularan, kasi po ito po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Yung mga gawain po ng mga pagano, iwasan na po natin to na gayahin po natin. Kapag
napag-aralan na natin kung saan nagmula ang Halloween. Bilang isang Kristiyano na nakakilala na sa Diyos, hindi na po natin kailangan makipag-celebrate ng Halloween kasi po, ito nga po ay kasuklam-suklam po sa ating Panginoon. Sabi ko po dito nga kanina na yung mga pagano na wag na po natin gayahin kasi po, ito po ay kasuklam-suklam po na mga ginagawa nila sa Panginoon. Hindi naman po na sinasabi natin na tayo po ay hindi na po pupunta sa halimbawa sa Campo Santo, hindi na po natin sinasabi na hindi na po tayo doon pupunta. Ang iwas lang po natin doon na hindi na po tayo pwede magsindi ng kandila o makipag-usap po sa mga patay kasi hindi po natin alam kung ano po yung mga nandun sa loob o kaya kung ano po yung pinagpiprita pa po doon. Kaya ito po na mga gawain ng mga pagano, imiwas na po tayo dito dahil ito po nga, inuulit ko po na ito po talaga ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Po. Pangalawa po, na reason, God wants us to avoid darkness. Sabi po dito sa verse 8 to 9, dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sabi po sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Parisiyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Jesus is the light of the world. Pumunta siya sa lupa to cast out the darkness. Naparito si Jesus para maging liwanag sa mga taong tumanggap at tumatalikod sa kanilang kasalanan. As a follower of Christ, kailangan mamuhay tayo sa standard ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa mga taong nasa liwanag at sa pamamagitan nito ay mapapurihan natin ang Diyos Ama. Kung tayo po, mga kapatid, kung tayo po ay nakikisali sa pagsiselebrate ng Halloween, wala po tayo sa liwanag dahil ang Halloween ay naluluwalhati ang kadiliman. Mga kapatid, dati po, tayo po ay nasa kadiliman pa. Nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon, lumalakad pa po tayo sa kadiliman. Ngayon po, na tinanggap na po natin ang ating Panginoon, na nagkaroon na po tayo ng liwanag, na tinanggap na po natin siya, umiwas na po tayo sa mga gawain ng mga kadiliman. Kagaya po nitong mga Halloween na hindi po talaga pwede to sa atin dahil nga po ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ito po, na dati na po na tayong nasa kadiliman. Ngayon po, inahon na po tayo ng Panginoon para po tayo po ay nasa liwanag. Kaya ang gawin po natin, mga kapatid, lumakad po tayo na nasa liwanag. Huwag na po tayong babalik doon sa kadiliman na mga ginagawa nitong mga piga na pagsiselebrate po nitong Halloween. Kasi po sa mga susunod po na points, malalaman po natin kung ano po talaga ang nag-glorify natin sa mga ganitong mga gawain na Halloween na ito. Pangatlo po na reason, Halloween glorifies Satan and demons. Basahin po ulit sa verse 10 to 11. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayo makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ibunyag ninyo ang mga iyon. Bilang mga Kristiyano po, dapat sinisikap natin na gawin kung ano ang mga nakakalugod sa mata ng Diyos. Hindi po dapat tayo nakikibahagi sa gawain ng sanlibutan. Ang Halloween po ay napapapurihan ang mga demonyo at si Satanas. Kapag Halloween po, di ba po, bumibili ang mga tao na minsan sungay na umiilaw,
nasusuot ng costume ng mga iba't ibang nakakatakot na nilalang tulad ng kapre, aswang. Even mga Kristiyano po, nakikisali din dahil walang alam tungkol sa Halloween. Mahilig tayong makiuso at makigaya. Nagiging instrument tayo para i-endorse ang holiday para kay Satanas. Bro, tingin po ako bro nung picture. Ito po yung ini-endorse po natin na ginaganap po natin yung Halloween. Sa tingin nyo po ba, napapurihan po natin dyan ang ating Panginoon sa mga ginagawa niya? Ayan. Si Satanas po ang napapapurihan natin dyan, hindi po ang ating Panginoon. Ayan. Sabi po sa Isaiah 12:14, sabi po dyan, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasugo sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok at tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Sa simula pa, ang nais talaga niya ay ang papurihan. Gusto niyang pantayan ang Diyos. Kaya lahat ng kapamaraanan ay gagawin niya upang linlangin ang mga tao. Lahat po yan na mga ginagawa po natin, hindi po na mga picture na yan na mga sinusuot natin na sa pag-celebrate natin ng Halloween, hindi po natin nag-glorify at hindi po natin napapapurihan ng Panginoon, kundi po si Satanas po at ang mga demonyo po ang napapurihan natin sa mga ganitong gawain. Kaya po, bilang isang Kristiyano po, umiwas na po tayo dito sa mga ganitong gawain kasi po, hindi po natin dito mag-glorify ang Panginoon, kundi po si Satanas po at ang demonyo. Para po sa ating konklusyon, reason why Christian did not celebrate Halloween. Number 1 po, God forbid pagan practices. Huwag na po natin gayahin ang mga ginagawa po ng mga pagan kasi po, ito nga po yung lagi kong binabalik-balik na sinasabi na ito po ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Napupuot po dito ang Panginoon at kasuklam-suklam po itong mga gawain ito ng mga pagano sa Panginoon. Pangalawa po, God want us to avoid darkness. Tayo po dati ay nasa kadiliman pa. Ngayon po ay nasa kaliwanagan na tayo dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoon. Kaya umiwas na po tayo dito sa mga ganitong pag-celebrate ng mga Halloween kasi po ang naidudulot po nito ay kadiliman lang po. Hindi po yung magkakaroon po tayo ng kaliwanagan sa atin. Pangatlo po, Halloween glorify Satan and demons. Dito po sa mga sineselebrate po ito, ang napapupurihan po dito natin, tandaan po natin mga kapatid, sa Halloween po, ang napapupurihan po natin sa mga ganitong gawain ay si Satanas po at ng demons. Ngayon po, sana po ay magkaroon po itong aral sa atin na ang dapat po lang papurihan natin na tayo po ay nasa liwanag na ang Panginoon lamang po. Hindi po yan si Satanas and demons kasi po hindi po yan nakakalugod sa atin bilang mga Kristiyano. Ang i-glorify po natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. Unahin po natin na i-glorify lagi ang Panginoon. Umiwas na po tayo sa mga ganitong pag-celebrate ng Halloween. Yun lamang po. God bless po, mga kapatid. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013099768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Trays.
Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service. Please like, share, and follow for updates.